Hello ka-umami, gulay na naman po ang ating kakainin at ito yung isa sa pinakagusto kong dahon-dahon na kinakain dito. Ito po yung dahon ng chia seed, kung familiar po kayo. Napakabango, amoy lemongrass. At kung hindi po ako nagkakamali, ito yata ay tinatawag na lemongrass sa ibang lugar dyan sa atin sa Pilipinas. Dahil yung flavor po niya, minty na may pagkatanglad. Of course, rice noodle, o yung tinatawag po nilang kanumchin. Meron ding slice na repolyo, cucumber, hilaw na toge. Ang laki po ng toge nila dito, alulusog. Palang, palang sa Ilocano, or winged bean, o ano nga ito? Sigarilyas. Matik pang makalimutan. Itong dahon ng lettuce at sita. Ito po yung mga gulay na perfect kapares nitong ating rice noodle or kanumchin. At syempre, hindi po tatawagin kanumchin kung wala nitong namya kati. Ito po ay coconut milk na pinagpakuluan ng isda. Merong bawang sibuyas at finger root. Ang finger root po ay yung parang luya na para siyang mga daliri. Mabango, super maraming benefit. And noong panahon po ng COVID ay ginagawa or pinagkakaguluhan yung ugat na iyon dahil nakakagamot daw ng COVID. So ayan, pinakulo ang isda, sometimes tilapia, sometimes hito, sa coconut milk na may mga ricado. At nung kumulo na yung coconut milk ay inahon nila yung isda at saka yung mga ricado at giniling. Ayan, kaya naging sabaw na lang po siya. Andyan na po yung karne ng isda at yung mga ricado. Pagkatapos ay tinimplahan. So, ganun po yung pagluluto nila sa sabaw na ito. At may sili din po, kaya orange siya. Hindi na tayo nagdala ng tinidor dahil ito yung pang natin. I love my new basket nga po pala. Ayan, new stand, mukbang stand. Ito po yung ginagamit talagang pang mukbang ng mga Thai, traditional. Kaya lang masyadong mataas yata. Masyadong tutok. Ang anghang. Ito kalungchin po ay, or noodle ay, napaka-soft. Yung bang kahit hindi mo nang nguyain. At kapag po, kinakain ito, usually tinatagtad nila yung mga gulay. Binili ko lang ho pala itong sauce at papakita ko na lang ho sa end ng video kung paano nila ibinibenta para makita yung nakahilera doon yung mga hilaw na gulay. So kapag binili mo po yung sauce, bibigyan ka nila ng mga supot na para sa gulay. Buffet na po yung gulay niya. Pero ito, sitaw at palang, binili ko lang ho yan dahil balak kong pakbet bukas. Ayan. Yan po yung dahon na parang lemongrass. Masyadong mataas itong nabili nating basket. Kantok nga po pala ang tawag nila dito. Or next time, taasan natin yung ating upuan. String bean. Manamis-namis po ang mga gulay na hilaw. Crunchy. Andun pa rin yung alam mo yun, yung nasabeng niya, pero hindi ganun katapang. Nasabeng, yun po yung tawag namin sa Ilocano sa lasa or flavor ng hilaw na gulay. Hindi ko po alam sa Tagalog. Nasabeng, pero mild lang. Mas marami po yung tamis niya. Kasi po ang mga gulay na hilaw ay mas matamis kumpara sa naluto na. Ang sarap. Ito po ay para lang lemongrass, mga kaumami. Kaya lang meron siyang mas minty, mas matapang na amoy. Siguro pwede rin natin siyang gamitin, substitute as lemongrass.
Masyadong mataas itong ating mukbang stand. Next time, gagandahan natin yung setup. Ang anghang, pero nawawala yung anghang sa mga hilaw na gulay. Yun po pala yung isa pang purpose ng pagkain nila ng hilaw. Bukod sa masarap ay napaka-anghang po kasi ng mga pagkain nila. Pampatanggal po yung lamig at tamis ng mga gulay sa nang anghang. May fishball din naman, 3 piraso. Ang laki. Herbal po ito, kaya gustong-gusto nilang kinakain. Isa sa paborito ko ngayon, pero dati ayaw na ayaw ko dahil ang tapang po ng amoy. Para kang feeling ko noon, para akong kumakain ng mga antibiotic. Mga gamot-gamot ba? Kalmutan din natin ang tissue. At dito nga po pala sa Thailand, hindi nila tinatanggal itong dulo-dulo ng mga sitaw. Di ba sa atin, kahit niluluto natin, pinuputol natin yan. Sila hindi na, kahit sa mga hilaw na salad. Kinakain na po nila. Kapag nasanay ka na ho ng mga hilaw-hilaw, ma-appreciate mo na po siya. At kapag ang asawa ko ho ang kumakain nito, binubudburan pa niya ng maraming sili. Sarap. Yung asawa ko po, napakasarap gumawa ng sabaw na to. Natutunan niya sa aking mother-in-law. Alam mo yung hirap na hirap ka na sa anghang. Pero ang sarap. At kaya hindi ko na ini-slice sa mga gulay. Kapag hindi natin naubos, pwede pa nating hugasan at ipangpakbet kinabukasan. Sarap. Ang anghang. At yung mga ganitong curry sauce, at yung mga ganitong curry soup po, maraming klase. Iba't ibang style, iba't ibang lasa. Merong bagoong, merong green curry, red curry. Napakarami. Galing sa iba't ibang parte ng Thailand. At bawat klase ng sabaw ay iba-iba din yung kaparis na gulay. Yung iba ang kaparis na gulay ay hilaw na puso ng saging, ganyan. Yung mga binurong mustasa, napakaraming klase. At meron na rin ho akong uploaded video na gano'n, yung puso ng saging na hilaw. Ayun na po ang aking asawa. Hi, you want to try? Ito naman pong palang nila or winged bean ay hindi pa ganun katigas. Ayan o. Pang ano talaga siya, pang papak. Hindi pala natin natikman ang ating lettuce. Medyo makunat na. Ito ang the best. Yung ganitong sauce, kapag wala ito, hindi kompleto. Ito yung main gulay niya.
Alam mo yung busog ka na, pero sige pa, dahil ang sarap. Ayan, pawis, sipon, tulo. Pasensya na sa medyo maduming mukbang for today. Sa mga magta-Thailand soon, subukan nyo po ang kanumchin namya kati.